Ano lang po yan, yung garden dyan sa, sa perimeter. Ganda. Kaya manin. Kasi may yung ano, dito sa may tapat nitong kanyang island. Yung mga drop. Ang size niya. Or 10 cm by 10 cm. Mula sa plano hanggang pundasyon, bawat hakbang may tamang direksyon. Hollow blocks, bakal, semento'y handa para sa bahay na matibay at maganda. Kasama nyo kami sa bawat proyekto, mga tips at kaalaman na isiguradong totoo. Sipag at kalidad ang aming puhunan para sa pangarap. Ang piraso yun. Ayan yung tubig. Ayan. Ano yung tubig? Kumano na humupa na yung baha. Yung kanilang water source, yung nilagay namin ano ko kay Iwotol, Ang biyahe sa bawat bagong vlog, may bago kayong matututuhan. Ito ang Regslog Builders, building dreams, one home at a time. Let's build the future. Tara, simulan na natin. Hey, welcome sa Good morning. Update tayo kay Mingming eh, no? Ganda na oh. Tumaba na po siya. Tapos yung nilagay na pintura, tatanggal na. Tapos ito yung kanya niya. Lalaki to. Si Lupi. Yan, si Lupi. Siyang Persian. Tapos ito, si Mingming. Ayan, babae siya. Oh, tayo muna kayo. Diba? Tapos meron tayo mga ano dito eh. Yung mga papis oh. Anak ng ano. Asa natin dito. Si Molly. Ano po ito? Shih-Tzu. Ito. Apat. Gusto mo ng isa? Sige, kunin mo. Tapos ikaw na lang tumawal dito. Hindi, may pangalan na yan. May may-ari na yan. May-ari na? Apat yan. Shih-Tzu. Oh, susi. Alis sila parang den pupunta lang Nueva Ecija. Pinapakuha ko yung ano, yung pong bangka. Yung bangka dinala ko doon. Kukunin nila dahil dito sa likod lumaki na po yung tubig dito. Bumili ako ng net. Ito net. Papalagay ko ngayon dito. Meron kasi akong pinakawalan dito na mga similya ng tilapia. Eh naalala ko, nakabukas yun dun sa may ano, sa may dulo. So kailangan maharangan. Eh kung hindi maharangan yun, wala rin. Lalabas din yung ating ilalagay dito. Tapos marami din po kung ano dito. Ito muna. Marami ring similya ng tilapia rito yun. Ayun. Ang similya ng tilapia, tapos yung iba na uli ko pa, ginagay ko muna doon. Hindi ko muna pinakawalan din sa net na yun. Yung mga similya po tilapia doon. Siguro may 100 peraso yun. Ayan ang tubig. Tapos palilinis ko to. Tatanggalin ko yung mga basurang naitapon dito. Ayan. Ano yung tubig? Malalim na po yan, halos hanggang binti na yung lalim niya. So doon namin nilalagay yung net. Haharang po doon. So pagka umano na humupa na yung baha or yung tubig, meron tayong ano, ma-harvest na tilapia rito. Matagal po kasi ito. Matagal matanggal to, siguro more or less mga 3 months to 4 months. Ano po yan. Ganyan po yung tubig niyan. Hindi siya basta-basta humupa dahil nga po yung sapa rito sa amin is pagkaganitong panahon, August, September, October, November. So kahit hanggang December, ano pa po yan, malaki pa yung tubig dyan. So dito naman, itong tinambangan ko, hindi naabutan yun. Wag lang yung talagang dire-diretsong ulan. Ano po rito, walang mga akit pa rito yun. Pero dito, mataas po rito eh. Ito medyo mababa pa. Tatanggal ko yung basura, naitapon dito. Sabi ko huwag sila magtapon dyan.
para malinis din yun. Ayun, may mga pinakawalan na ako kasi dito, mga tilapia rin. Tapos pwede pa nating lagyan ng hito, so marami tayong mga harvest. Ayun. Tapos sa Bulacan project may problema po doon. Yung kanilang water source, yung nilagay namin submersible pump, nasira siya. Yung mga tinanin kong kuhay, no? Ano na yan, bawi na yan or malaki na. Actually meron na nga silang mga osbong eh. Ayun, roll dito. Binili ko po ito 2 piraso lang. Ang dalawa. Ngayon ayun na, meron ng ano, kasunod sa 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, magiging 5 na to. Ito mabilis dumami to. Tsaka yun, yung isa 2 pa. Ito meron na 3 na rin to. Ayun, meron na siyang bagong usbong, 3 na yan. So gusto paramihin ko kasi ito, ano ko dito, para pagka dito yung araw at least may shade dito. Saan ba tayo? Yung submersible pala, submersible pump sa Bulacan, nasira po yung submersible. So ano ko kay Iwotol, pinahugot ko. Tingnan natin kung mapapagawa. Ito yung submersible. Ayan. Tapos chinek ko mga boss, ito yung naging sira niya. Ito yung kanyang rubber. Ano po siya, parang masunog. So nagtanong na rin ako dun sa pinsan ko na naglalagay ng ganito. Ito ganitong screw type, screw pump. Ayan, screw pump yan. Hindi daw maganda. Marami na daw siyang nilagay na ganito na naka-back job, dahil nga daw ang cost ng sira ito. Naglalast lang daw to ng 6 to 8 months. Yung tama po siya. Kasi ito sa tansya ko, 6 months na to na nailagay namin dun eh. Ayun, sira niya. So kung magpapalagay po kayo ng ganito, and 2 inches po yung casing nito, so papasok siya sa 2 inches 2 inches pipe na casing. Ang size niya is wala siyang size dito, wala siyang size. Maximum head 70 meters kaya niya iakyat. Tapos yung horsepower niya is 0.75 or 3/4 horsepower. Ang brand niya is Dynaflow. Screw pump, submersible screw pump. Kung magpapalagay po kayo, huwag kayong magpalagay ng ganitong screw pump. Ito po yung magiging tira niya. Dapat daw, sabi ng pinsan ko na talagang maglalagay ng ganito, impeller type daw, maganda. Huwag daw screw pump. Meron po kasi impeller pump na ganito na mas mahaba siya. So ayan, pagka konting ano lang po, idea lang, para kung sakaling may balak kayo magpalagay ng submersible na ganito, at least alam nyo na yung magiging ano, ayun, magandang klase. Screw pump, huwag kayo magpalagay ng screw pump. Ayan, screw pump yan. Screw pump. So impeller type daw, mas maganda, impeller. Titingin ako kung merong mabibiling ganito. Kung wala, bibili tayo ng bago. Kasi sabi kasi niya wala daw spare parts na ganito available sa market dito ngayon. So malamang sa online baka meron din. Tingin tayo. Narito na sila, si Daing. Pinakuha ko itong bangkaron. Ito may bangka. Pamangka na tayo dito. Ipapalagay ko yung ano muna dito, yung net, para maharangan to. Mga debris to. Galing po ano to, Lakeshore.
Pwede pang tambak dyan. Ito na lang pupusin natin. Oo, pwede. Ibaon natin doon. Hanggang doon sa may ano, mahaba naman yung 7 feet yun eh. Baka kahit pantay doon sa may beam na yun. Lagyan nyo ng ano, Ayan katambing bata. niya. Patakan yan tas CR and maladiretso ya. Ibaba nyo muna yung ano, yung bangka. Sakay natin din yan net. Ibaba lang hanggang binti, hanggang tuhod. Susungan natin yung bangka. Ano ka? Oh. Sakay natin yung net. Susukat tayo. Kahapon naglagay ako ng ano dun sa dulo ng lambat. Tatanggalin ko na. Nilinis ko na rin yun eh. Hapon. Diba? Ayan tayong bangka. Tanggalin ko muna yung lambat na nilagay ko hapon. Ano? Babaw lang naman dito. So may pilapil. Hanggang tuhod lang halos. Yan may nahuli oh. Yan. Liwalo. Tagalin natin. After lunch na ako alis. Meron po kasi akong kausap ngayon dito. Tabihan ko lang yung taong iniintay ko. Sakay sa bangka. Okay. Ayun o. Dami liwalo o. Puro liwalo. Ayun, 3. Yung taron doon. Tuloy namin taron doon. Yung taron doon yung kaya ngayon tansingan. Yung postingin. Ayan yung ating... Yan. Ito yung ano dahil. Hindi mo sinakay sa bangka. Oh, sarap sana kapag ganito kalinis oh. Oh. Ilagay mo dyan. Nasa ano po ito? 40 meters. Ang long ito, 40 meters. Hiyarangin namin. Pero hindi mo kalabas yung isda rito na lalagay natin. Yan o, ganyan o para halawan. Oo, pwede na yan. Para matibay. Tibay siya. Yan na. Ay. Yung net.
Oy, umulan. Tulungan muna kayo. Ito yung tinanim kong pear tree. Tapos naglagay ako ng ano dito. Mustasa. Mustasa yun. Kulang na yung lupa niya. Patagdagan ko yan pagkano. Angkong. Gusto ng ano, talapia. Yung ganyan ano. May mga kangkong. Alas hanggang tuhod. Tubig. Kapag nagdire-diretso pa yung ulan. Mataas pa to. Tubo yung tatayo tapos net. Palagyan namin ng bakal sa ilalim. Para hindi makaano yung mga isda sa ilalim. Ay, hukay ito. Ay, malalim. Pero may hukay ng ano, nagliguan ng kalabaw. Kinikilwal tayo kabit na. Ito yung bakal, oh. Meron na ba dyan? Ito saktos. Kasi na kaya to. Aray, kahit ka, meron ka yan. Alambre na mo na. Oo. Bakit makakain na mo? Eh, nabakal yung kahit ang may nga yung tao. Wow. Sigurado mo walang makakawala, ha? Pagka pinakawalan ako dito na nakawala, ikaw alagaan ko dyan. Ikaw yung lalangoy-langoy dyan. Tayong dalawa na tayo. Bakit kayo lumalang mo dyan? Ay, bakal po sa ilalim ito. Ano namin yan. Babaw namin yan sa putik. Ayan. Parasyon. Meron pa doon putol-putol. Babon sa putik, bakal sa ilalim, para sure na walang lalabas. Ayan mga boss, nandito na tayo. Lakeshore po tayo. Ayan, maulan na araw. Nandito naman, okay naman po yung mga gumagawa rito. Kahit na umulat umaraw, ayan naman gagawin sa loob. So dito sa may harapan, ayan na, dahil umuulan, hindi pa mapinturahan itong ano, pakod. Yun, oh. At tapos sana ilagay na rin pala yung ano mga boss, yung mga ilaw, center light, nailagay na rin yung utol. Silipin natin. Tapos yung mga wall lamp, nabili ko na rin po yan, so ilalagay na lang po yan. Mga boss, Lakeshore project, ang ganda na. Ayan, sana bukas umaraw para po mapinturahan na nila tong ano, tong primer, ma-primeran na tong mga bakal, mga grills, tsaka yung gate. Tapos ito na po yung kanyang service gate. Ayan yung design nya, meron siyang, ayan, nakakalsong bilog dito sa kanyang canopy. Ayan. Siyempre meron siyang ilaw, and then meron pong drip mold din yan. Ayan. And tulad yan, kung wala siyang drip mold, dumidiretso po din yung kanyang tulo. So kung meron siyang drip mold dyan, hanggang dyan na lang siya, hindi na didiretso dito pag ganyan. So tipitura na lang po yan. Ayan, ganda-ganda ng ano, ng kanyang pinaka-design. Tapos may wall lamp pa po yan. At dito magkakaano pa siya dito, walkway papunta rito sa kanyang porch. Tapos yung wall lamp,
wall lamp dyan. Tapos dito si owner na yung ano dito, magde-decide kung anong gusto nila dito mga boss, kung pa-landscape po nila dyan o ano man yung gusto nilang tanim dyan. So sila owner na po yung bahala sa garden dyan sa, ano, sa perimeter. Ayan. Nandito yun, maglagay ng stepping stone para kung if ever na gusto nilang umikot papunta ron, meron silang apakan dyan, or magpalagay ng damo, Bermuda grass, Carabao grass, frog grass. Ayan, pwede nilang ilagay. So kailangan din siyempre may stepping stone para hindi sila umapak sa damo. Tapos dito sa loob, ito na po yung kanyang pinaka center light. Ayan. Wow, ganda, yayamanin. Ang laki po niya, oh. Ano po ito, 64 pieces yung ilaw na yan. 64 po yan. Tapos dito yung dining area. Dito po yung mesa. Tapos to lalagyan din po ng ano to, ng cladding. Tapos yun yung ano, dito sa may tapat nitong kanyang island, yung mga drop light, pendant light. So yun dito sa may kitchen, yung countertop. Ang gusto ni ate, ano daw, more on gray yung gusto niyang countertop. Ito na, pintuan natin mga boss. Hindi pa po tapos to. Bale, imamat po ito. Pag mat, wala siyang kinang. Ayan, tapos dito sa garage, dumating na rin pala yung mga boss. Ito, yung kung ilalagay namin dito, ito siya. Ito. 4x4 ang size niya, or 10 cm by 10 cm. Ganyan siya. Nalagay dyan. Pagawa tayo ng pattern na para pagka-install nila hindi isa-isa. Ito po yung gagamitin ng pattern para sa installation. Hindi po yan sa garahe. Ito na siya. Kalahati pa lang tong nakuha namin. Dami yun. Ayan ang itsura niya pagka nalagay na. Tapos simento na yung gilid. So baka bukas mampisa na nila bukas to. Yung dito sa may hagdanan, meron pa po kasing ilaw dito to. So bukas na makukuha. Ano, ready na rin yung hagdanan para ma-install po yung ilaw dyan. Dito sa may family area, meron na rin ilaw. Mat, ito yung mat. Finish na po ito. Mat. Dagdag kami ng isang switch pa rito para doon. May pina-add po si owner doon. Itong area na to, lagyan nyo ng ayan, drawer. Tapos sa taas
Lalagyan din po dyan ng storage. Lagay ng mga gamit. Lalagyan po ng pinto. Kaya lalagyan po ng ilaw dito. Kasi walang ilaw to, madilim na po ito pagka tatakpan na dito. Kaya kailangan ng ilaw dyan. Doon na lang namin siya lalagyan ng switch para hindi na tayo magsira dito. Wala po kasi sa ano yan, wala sa plano. Ano na lang yan, additional. Tapos ito meron pa pong mga detalye to. Yung pinaka ano ng headboard nila. Meron pang cladding to. Bamboo charcoal board dito sa area na to. Tapos dito fluted panel. And then meron siyang ano dito, yung pintuan. So abangan nyo na lang po yung magiging design dito. Ito na yung master walk-in closet. Again, ito yung CR. Yung CR halos tapos na rin po ito. Yun na lang mga water closet. Yan po yung next week ko nakukunin yung mga yun, water closet. Ayan. Tapos ito yung accent wall. Although pagka nalagyan po ng salamin dito to, hindi rin masyadong makikita itong accent wall. Tapos yung outer top pa. Ayan. Dito sa balcony, meron na rin siyang ano. Meron na rin wall lamp. Yung mga wall lamp. Hindi po isa. Okay na. So yun na lang yung kulang. Sa may staircase. Liwanag oh. Liwanag. Hina. Ayos. Yung railing nito mga boss, kahoy. Kahoy po yan, ganun din doon. So baka next week na to. Next week po, mailagay na rin po yung railing dito. Isang kwarto. Nandito meron din po yan. Meron design yung kanyang pinaka ano niya, location kung saan po yung headboard. Ito yung balcony dito. Ganda. Yan yung kalsada oh. Ayos. Ayun oh. Ganda na. Si engineer. Ganun bala dyan ah. Si Bayaw. Siya po yung naiiwan dito. Siya yung supervisor. Tapos siya rin yung nag-aadid sundo sa mga tropang nagtatrabaho dito. Bale dito pala sa site na to mga boss. Sa project na to bawal po mag-stain. Although allowed pala mag-stain dito dalawa lang. So hindi naman po safety naman po dito sa subdivision. Ang tagal na po namin dyan. Wala pa pong nawawala dyan. Patapos na, malapit na. Alas yung mga additional na lang yung mga boss, yung po medyo magtatagal. Kung meron pa mga additional si client, lalo na yung mga cabinet. So yung mga cabinet naman, pwede naman pong modular. Pwede naman pong assemble sa farm yan or sa atin. Tapos dadalhin na lang dito. I-install na lang dyan. Yun po yung tinatawag na modular. Ayan. So yan, perimeter fence. So yan, ano din po yan. Additional din po yan. Hindi po sama sa ating pinag-usapan yan. Okay, let's go. Kita-kita po tayo bukas.